Hindi lahat ng nasa shelter ay nagkaroon ng problema sa batas. Ang iba sa kanila ay naglayas. Umalis si Raquel sa kanilang bahay sa Bulacan noong Setyembre. Sumama siya sa kanyang kasintahan na nakatira sa Quezon City. Hindi nagtagal ang relasyon nila ng kanyang kasintahan. Wala pang isang buwan ay naghiwalay na sila. Gusto na raw niyang umuwi noon pero nahihiya na siya sa kanyang nanay. Nagpalaboy-laboy siya sa kalye. Akala ko po kasi nung una wala na pong pake sa akin si mama. Kaya nung na-realize ko po, nung nakita ko po siya dito sa shelter, parang inaiyak po ako. Gusto po akong magpasalamat sa kanya kasi susunduin niya na po. Ang hirap din po kasing mahiwalay sa magulang. Huling araw na ito ni Raquel sa shelter. 2 buwan din siya rito. Maaaring inaabuso ninyo sila physically, emotionally. Dumaan muna sa seminar ang kanyang mga magulang. Kapag kasama ninyo, tama na sinasabi, pag kasama niyo ang Ma'am, kasi po grade na po yung anak ko nag-aaral po. Napagpag na po dito kasi nagkaroon po ng boyfriend. Ngayon po, kung papayag po yung teacher, kahit po naka-second na po, kakausapin ko po para magkakaroon ulit. Kasi kung kasama po yung sa konti. Bago ma-release yung mga bata, kasi ang nagiging issue natin is nakukuha, nahuhuli yung bata, tapos dinadala sa offline, ibabalik, and then walang nangyayari, pabalik-balik lang. So itong paraan ng orientation with the parents, isa yan sa maitutulong natin na ma-realize ng magulang na ang bata umaalis sa bahay dahil wala siyang nakikitang dahilan para mag-stay sa bahay. Pagkatapos kausapin ng social worker ang mga magulang, saka pa lang sila pagtatagpuin ng kanilang mga anak. Lahat ng sisi na mga pamangkin ko minsan. Yung pag-iyak kasi, dala yan ng emosyon. Lalo na yung gusto mong makasama yung anak mo, or may mga bagay-bagay din na minsan hindi namin natatanong pa or hindi pa namin natuklasan. Bilang ina, bilang anak, mararamdaman mo talaga dahil nalayo sila ng ilang. Yung iba dito 1 year na, yung iba dito 6 months na. Yun yung talagang dahil bakit sila umiiyak. Kasi may kasamang pagsisisi yun. Kasi nare-realize ng bata na ito pala ako. 14 na bata ang makakauwi kasama ang kanilang mga magulang. Malungkot si Raquel na maiiwan ng mga kaibigan sa shelter, pero kailangan na niyang bumalik sa tunay niyang tahanan. Masaya po. Dahil Ano po, makakabay na po kasama. Hindi na po ako babalik. Balik na po ako sa dating ako. Samantala, may hindi inaasahang bisita si Alvin. Dalawang buwan na siyang nasa shelter. Hindi alam ng kanyang lola at nanay na nasa shelter siya sa Quezon City. Tamo, linis mo na ako. Hindi ka na mukhang magkita, boy. O, yan, o. Mga paa mo. Ilinis ang paa ng apo ko. Hindi ko. Hinanap namin ang lola ni Alvin para sabihin na nasa shelter ang bata. 2 buwan na raw niyang hinahanap ang apo. Naiiyak na lang ako na tatawid ako ng Aurora. Babaybayin ko yung papunta ng EDSA. Babalik na naman ako, napunta naman ako ng TIP.
Wala ang makapagbalita man lang sa akin. Naiiyak na lang ako, nak. Naupo ako sa isang tabi. Hinahanap ko yung apo ko. Ang iniisip ko, nak, baka kako kung inilagay na siya sa sako, ganun. Kasi maraming ganun, nak, eh. Baka kako kung itinapon na lang yung apo ko. Sabik si Alvin sa aruga ng kanyang lola. Marami kang damit. Yung damit mo nasa bahay. Masaya po. Nagulat po ako tapos pagkalapit nga po, bigla po ako napaiyak. Kasi po, 2 buwan ko rin po hindi nakasama si Loli. Tapos po tuwing nasa taas ako, umiyak po ako dahil kay Lola. Gusto niyang sumama na sa kanyang lola. Huwag ka iiyak. Pagbigyan mo ako. Ha? Pagbigyan mo ako. Iwan kita dito, nak. Babalikan kita. Ha? Huwag kang mag-alala. O hindi kita makakalimutan. Ha? Ayoko kita muna naksalaya ka. Kasi madidisgrasya ka lang doon. Totoo yan. Dito na makatao. Mabait ang tao sa'yo. Sabi mo, mababait sila. Di ka nila pinababayaan. Kumakain ka naman gusto. Huwag mo ako intindihin doon. Hanggang buhay ako, magkikita tayo. Ngayon lang din nalaman ni Lola Mirna ang mga ginawa ni Alvin noong wala pa siya sa shelter. Nasangkot pala sa pag-hold up at pagnanakaw ang apo. Ay, di ko na gusto yun. Ayaw ko na. Kaya kinausap ko talaga siya. Wala siyang mapapala pag siya sasama agad sa akin dyan sa ano. Wala na. Di ko na kaya siyang rindan dahil sa sitwasyon ko. Di ko na siya kaya nga bulabulin dahil sa nagiging ano ko sa sarili ko, di ko na kaya. Hanggat mapapabayaan na naman siya, mahuhuli na naman siya. Eh, mahirap yun na, kilala lang siyang ganyan. Mahirap man sa kalooban ni Alvin, pumayag din siyang magpaiwan muna. Dito na lang po muna. Para po hindi po ako mapahamak po pag nasa laya po ako. Babalikan daw po ako ni Lola. Tapos po, dadalaw-dalawin din po ako. Tuhod ko. Aray ko. Ay, thank you, Diyos ko, ama ko. Sa mga kabataan pa rin nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya mahalaga ang papel na ginagampanan ng pamilya at lipunan para masiguradong hindi sila naliligaw ng landas.